tuloy-tuloy po tayo. Gusto ko lang pong pag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag na pagsamba. Sino po ba yung ating sinasamba? Panginoon, pagkatapos anong klaseng pagsamba ang ating ginagawa? Yung po bang pagdarasal ay isang pagsamba sa Diyos? Pwede rin. Red. Yung iba kasi po ay ang tinatawag na pagsamba ay yung pumasok lang sa simbahan. Ano? Iba po yung tinatawag na pagsamba kaysa doon sa simbahan. Ang simbahan isang lugar na doon ka pupunta at para sumamba. Sa ngayon, kilala po ba natin talaga ang ating sinasamba? Ito yung dapat po nating maunawaan sa panahon na ito, kasi mahabang panahon na po siguro na ginagawa ng tao yung tinatawag na pagsamba, pero ang tanong nga po doon, kilala ba talaga ng tao kung sino yung sinasamba nila? Hindi. Sabi ni nanay, hindi. Sayang naman. Ano pala ang kabuluhan yun, kuya? Halimbawa, simula nang tayo'y maliit pa, natuto na tayong pumasok sa simbahan hanggang sa paglaki natin. Yung pa rin ang ginagawa natin, yung ganun pala hindi naman natin nakikilala kung sino yung ating sinasamba. Ito ang napakasakit na katotohanan na dapat maunawaan po natin nang sa ganun ay mabago yung ating pananaw. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, talatang 20 po muna babasahin ko hanggang 24. Dito po natin maunawaan ito kung ano ang ninanais ng Diyos. Sabi po rito, simula sa verse 20, dito sa bundok na ito sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Ito po yung panahon na ginagawa ng tao na kung saan sinasabi kung ikaw ay na pumunta sa isang lugar at siyempre sasamba ka, kung ano yung sinasamba, uuwi ka doon para doon ka sumamba sa kung ano yung iyong pinaniniwalaan. At dito po sa pagkakataong ito, nang ma-encounter ng babaeng ito ang Panginoon, dito po sila nagkaroon ng tinatawag na parang conversation patungkol po sa pagsamba. Kasi sila naniniwala na doon lang sila dapat sumamba sa bundok. At sinasabi naman ng mga Hudyo ay dapat ay sa Jerusalem lamang sambahin ang Diyos. So kumbaga po, meron na silang magkahiwalay na lugar na kinakailangan doon lamang pumunta ng pagsamba. Ituloy po natin ang pagbabasa. Adiprote, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, hindi darating daw ang panahon na sasambahin na ang Ama ay hindi lamang doon sa bundok na sinasabi ng babae at hindi lamang din doon sa Jerusalem na sinasabi ng mga Hudyo. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Dito na po nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa patungkol po doon sa tinutukoy nilang lugar na dapat sambahin
Pero sabi po dito ng Panginoon, darating ang panahon na sasambahin na ninyo sila, hindi lang doon sa lugar na yun, kundi sasambahin na ninyo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi rito, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. So maaari po siguro ito ay nangyari sa atin sa panahon na maging tao tayo na sumasamba tayo sa hindi talaga lubos natin kilala kung sino talaga yung ating sinasamba. Kasi po bakit? Maya-maya po titingnan natin kung bakit. Sabi po sa verse 23, subalit dumating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Pagdating po sa 24, sabi po rito, ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu po, nabago na yun. Ipinakita ng Panginoon na dapat mabago ang pananaw ng tao patungkol po sa pagsamba. Alam po ba ninyo yung tinatawag na pagsamba? Sa unang panahon, ang ginagawa doon. Ayon sa Hebreo po, yung pagsambang ginagawa po ng tao doon, may dalawang panig yan. Yung tinatawag na dakong banal at dakong kabanal-banal. Yung dakong banal, ang ginagawa nila doon, nagpapatay sila ng tupa at yung dugo noon ay iwiniwisik doon sa mga bagay na naroon maging sa mga tao bilang paglilinis. At yung katawan ng tupa, sinusunog po nila ito. At doon sa dakong kabanal-banalan po, ay walang ibang nakakapasok doon kundi yung tinatawag nilang mga saserdote lamang. Pero taon-taon lang po yun, hindi pang araw-araw. Doon sa una, sa dakong banal, araw-araw po yung ginagawa nila bilang pagsamba. At minsan sa isang taong pumapasok ang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan at yung po ay may dala sila doon ng tinatawag na dugo ng dumalagang baka. At hindi pwedeng pumasok doon kung hindi sila magsasapalaran. Papalabunutan sila. Kasi dakong kabanal-banalan po yun. Subalit yun po ay sinabi sa Hebreo na yun ay anino lamang ng darating. Sapagkat ang Panginoon po ay hindi lamang minsan lang pumasok sa dakong kabanal-banalan at ang kanyang dalang dugo po ay hindi dugo ng tupa, kundi yung kanyang sariling dugo. At yun po sabi doon, minsan lang yun at yun ay sapat na. Kaya sabi po yung pagsamba doon ay anino lang ng darating. At ito na po yung sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon na sasambay ninyo sila sa Espiritu. Ibig sabihin hindi na doon sa mga pagsambang ginagawa ng una na mga ritual. Na meron silang ginagawa, pagsusunog o anong pagwiwisik ritual po. At sabi rito ay sasambahin na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit po sa Espiritu at katotohanan? Nang ang mga Israelita po inalis sa Egypt sa pagkakaalipin sa kanila, meron pong inuutos ang Diyos sa kanila. Ito po yung dapat nating maunawaan. Kaya nga po sinabi rito na iba-iba yung mga sinasamba ng tao. Iba-iba yung kanilang paniniwala. Mayroon pong mga sumasamba sa meron sa mga anito, mayroon sa mga Buddha, mayroon mga sa araw. Iba-ibang pamaraan sila ng pagsamba. Kumbaga meron silang mga pinanong. Pero po, ang iniutos na po ng Diyos doon sa Exodus 20 verse 4 hanggang 6 po, ito po bababasa po natin sa Exodus po ito po yung pinakang utos ng Panginoon simula nung ilabas sa Egypt ang mga Israelita. Ito po ay nung si Moses ay umakyat sa bundok ng Sinai ng 40 araw, 40 gabing nakipag-usap sa Diyos, doon po sinulat yung 10 utos. At ito po yung nakatala doon. Sabi po rito, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kasi nga po ang sinasamba ng mga tao ay nagkaroon na po nung tinatawag na may mga kung ano-ano na. May rebultong, may Buddha, po. At sabi po roon, huwag kayong gagawa ng imahin ng anumang
nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag ninyo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ano po, ay mapanibughuin. Nagkakaroon po ng pagsilos ang Diyos doon po sa mga Israelite nung panahon na mayroon na silang pinapahalagaan kasi nangyari po yun nung nasa bundok si Moses, nagpagawa ng ribultong baka. At yun na po yung pinagprosesyon nila, doon na sila, yun ang pinahalagaan nila, kaya po ang Diyos ay nagalit sa kanila. Sa makatuwid po, ang tao noon ay talagang yun ang ginagawa nilang pagsamba. Kaya sabi po rito, huwag mo silang yuyukaran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh ang panibughuin. Po. At sabi roon, ay ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Matindi po yung agalit ng Diyos. At sabi roon, hanggang sa ikaapat na salinlahi, ang Diyos po ay nagagalit dahil doon po sa kanilang ginagawang pagluhod o pagsamba doon sa mga larawan. Kasi binanggit po rito, huwag kayong gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig. So ang dami po ngayon, napakarami ngayon. Pumunta po kayo ng Baklaran. Hindi ko alam kung bakit pinagbibirinta ang Diyos. Pulpi dun, bibilhin mo. Sa tingin po ba ninyo tama yun? Nabibili ba ang Diyos? Bibili ka ng Diyos para sambahin mo lang. Ito po yung ipinauunawa sa atin ng Diyos na dapat po siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mayroon lang pong tatlong susi na ipapahayag ko po sa araw na ito. Tatlong susi lang po ng totoong sumasamba sa Diyos. Kasi sabi ko po kanina, dapat kilala natin kung sino yung sinasamba natin. Kasi iba-iba naman ang sinasamba ng tao. Napakarami na, hindi na maintindihan kung alin baga dyan ang totoong Diyos. Kaya, ngayon po ay pinapaunawa sa atin. Apat lang po ito ang nais ko pong ipahayag sa oras na ito. Tatlong susi lang po para po makilala o yung tunay na pagsamba. Tatlong susi sa tunay na pagsamba. Ito po yung nais ko pong ibigay sa inyo. Ibahagi sa oras na ito. Unang-una po, sa tamang pagkakakilala sa kalikasan ng Diyos. Dapat po makilala natin ng tama ang pagkalikasan ng Diyos, kung ano nga ba ang Diyos. Tanong ko lang, Sister Melinda, ano ba talaga ang Diyos? Ano ba yung kanyang kalikasan? Siya ba ay tao? Siya ba ay isang bagay na kung ano? Ito po yung dapat nating maintindihan. Para po maging tunay ang ating pagsamba, dapat unang-una po makilala natin ang kalikasan ng Diyos, kung sino nga talaga siya, kung anong itsura po. Para yung ating pagsamba ay talagang maging makabuluhan. Nanay, siguro maedad na po kayo kaysa sa atin. Ano ba ang pagkakakilala natin sa Diyos? Dahil maraming tao natawag sa Diyos, pero ano nga ba ang pagkakakilala natin sa Diyos? Ano bang hitsura niya? Yung iba, sinasabi na ang Diyos ay kaya nga nung banda, yung mga Israelita ay gumawa ng ribultong baga. Kasi sabi, ito ang Diyos namin. Ito po dapat makilala po natin ng tunay ang kalikasan ng Diyos. Dito po sa ating binasa sa John, chapter 4, ito po yung malinaw. Sa verse 24 po, sabi rito, ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin po, hindi siya nag-aanyong bagay. Hindi mo siya mahahawakan, hindi mo siya talaga mayayakap o madidiitan man lamang. Kasi po, sabi dito, ang Diyos ay Espiritu. So, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng mag-anyong
anghel, hindi siya pwedeng mag-anyong kung ano man na bagay, dahil po siya ay spirit. Kasi nga po, maging mga anghel ay hindi dapat sambahin. Bakit po? Doon sa Revelation po ng si Juan, nang makita itong pagpapahayag ng Diyos sa kanya, sinamba niya yung anghel, pero sabi, sinaway siya. Sabi ron, huwag mong gawin yan. Ako'y alipin ding tulad mo. Ang Diyos lamang ang dapat mong samba. Kaya maging po ang mga anghel, Pastor po, ay hindi talaga dapat sambahin. Pero bakit po may napakarami na mga sinasambang tao? Okay. So maunawaan po natin na ang Diyos po ay hindi pwedeng maging material o physical. Spiritual siya. Kaya sabi po dyan, ang Diyos ay espiritu. Unang-una po, dapat makilala natin ang kalikasan ng Diyos. Siya ay espiritu. Hindi po pwedeng mahawakan. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 sabi roon, ang Panginoong binabanggit dito ay ang espiritu. Sino yung binabanggit na Panginoon? Sino tinatawagan ng taong mga Panginoon? Iba ang Diyos o si Kristo. So ibig sabihin, ang Panginoon daw pong binabanggit ay ang Espiritu. Sa makatuwid, itong ating kinamulatan, itong ating ginagawa, ay hindi nakabase sa Biblia. Kaya sabi ron, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yun po yung una, na susi para po tayo magkaroon ng tunay na pagsamba, dapat makilala natin ang kalikasan ng Diyos. Na hindi siya isang bagay, hindi siya pwedeng maging tao, hindi siya pwedeng maging kung ano man, kung hindi siya po ay Espiritu. Ang alawa po, dapat sambahin siya sa katotohanan. Ano pa, bakit sinabing sambahin siya sa katotohanan? Bakit binanggit ng Panginoon na dapat sambahin siya sa katotohanan? Ibig bang sabihin ng panahon ng mga nakalipas, kasi yung bayang Israel ay mga Hudyo po yan, yun ang bayan ng Diyos. Bakit sinabi ito ng Panginoon nung siya ay mangaral dito sa lupa, nung siya po ay magkatawang tao? Bakit kung tama na yung ginagawa ng bayang Israel ngayon, dapat hindi na ang Panginoon nagsalita nito? Bakit sinabing sambahin sa katotohanan? Ibig sabihin ba yung mga ginagawa ng tao ay wala sa katotohanan? May posibilidad po, kasi ang sinasamba nila ay mga bagay na. Mga bagay na mga nakikita. Ano ba ang tamang pagsamba? Nabanggit ko na po kanina, yung ginagawa ng mga sinaunang tao sa lumang tipan, may mga ritual sila. Naghahandog ng mga baka. Araw-araw yun. Ay, paano kung may 5 baka ka? 5 lang yung baka mo, 5 yung tupa mo. Araw-araw yun. Ngayon, kung ubos na, di ba, ano na? Wala na. Hindi ka na magkasamba. Wala ka ng baka eh. O, halimbawa, tulad natin ngayon, wala man tayo mga tupa. Ano? Wala na tayo, di na tayo makasamba kasi wala tayong tupa. Yun po yung ginagawa nila. Pero sabi po rin, anino lang yun. Kasi ang ihinandog na po ngayon, ang dugo ni Kristo. Yun na po. Sabi rin, sapat na at yun ay para sa lahat. Ngayong dugo ni Kristo, ang siyang ihinandog. Kasi siya yung korderong walang batik. Wala ni anumang dungis ng kasalanan. At sabi po ron, yun ay sapat na. Ihinandog na. So ibig sabihin po, yung pagsamba ng unang panahon, ito yung katuparan sabi ng Panginoon na darating na panahon ay sasambahin ninyo siya sa Espiritu at katotohanan. At ito na po. So ibig sabihin, hindi lang pala pagpunta mo dun sa lugar na yun, tumutukoy ang pagsamba. Kundi kahit nasaan ka, pinatutulog ka, naglalakad na sabay ka, pwede mong sambahin. Bakit? Espiritu siya ay tayo po ay pinagkaliuban na ng banal na Espiritu Santo. So ibig sabihin, yan po yung gagawa ng pagsamba mula sa puso natin sa Diyos. Yung katotohanan ng pagsamba. Ano pong ibig sabihin ng katotohanan? Kasi po,
kung paano sila no naghahandog ng mga tupa, ngayon po wala tayong tupa, ano ang dapat ihandog natin sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1. Ako'y namamanhik sa inyo. Dahil sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos, buhay, banal, kalugod-lugod, at walang kapintasan. Alin daw po yung iaalay na natin? Sa Diyos. Ito na pong ating puso, yung buhay natin. Ito po yung sinasabing karapat-dapat na pagsamba. Sabi po ron, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba. Yung ating pong buhay na itong ating puso, ang ating buong pagkatao, ito na po yung sinasabing ialay natin, ihandog natin sa kanya ng buhay. Pag sinabing buhay, hindi patay. Buhay. Ibig sabihin, banal, kalugod-lugod. At sabi rin ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Diyos. So, ibig sabihin po, ang katotohanan ng pagsamba, ang totoong pagsamba, yung araw-araw na buhay natin ay na ang Diyos ang napaparamay. Sa pananalita, sa pagkilo, sa pag-uugali, sa pag-iisip, dapat po ay maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Napakarami pong pumapasok sa simbahan, pero ang problema po, yung puso ay punong-puno ng galit. Ako, punong-puno ng hinanakit. Pumapasok sa simbahan, pero yung kanilang buhay sa harapan ng Diyos ay hindi matuwid. Bakit po? Nandiyan yung hinanakit, nandiyan yung mga paninirang puri, nandiyan yung pagmumura, yung kasinungalingan, pagkagalit, yung panibukho, nandiyan ako. Yan po, walang saysay ang pagsamba natin. Kung ganun man lamang. Siya ang lalabas na mapagpaimbabaw na sinabi ng Panginoon. Maganda sa labas, pero sa loob. Diba? Tingnan mo si Nana, si Ate Melinda, nakalipstikan yan. Oo. Diba? Maganda, Pero ikumpara mo yung ganda niya sa ugali. Wow! Wow! So, dahil ang kagandahan ng tao ay sa loob. Hindi sa mga, hindi bawal kang magpaganda, hindi ka bawal maglagay ka ng mga porsilas, pero hindi dyan nakabase ang Diyos sa kagandahan. Yun po yun, tunay na pagsamba, na yung ating buhay ay ibigay sa Kanya. Pangatlo po, yung una ay sa tamang pagkakilala sa kalikasan ng Diyos. Pangalawa po, sa katotohanan. Pangatlo po, ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing samba sa Espiritu, ay ibig sabihin niya, hindi doon sa mga bagay na nakikita. Kundi, at sinabing sambahin siya sa Espiritu, ito po yung binanggit po doon sa Exodo, na huwag kayong gagawa ng anumang mga larawang. At huwag luluhuran. So, ibig sabihin, sa ating pagsamba, halimbawa, nasa bahay ka, paggising mo, lumukod ka na. Sambahin mo na wala kang tinitingnan kung sino Panginoon. At sabi po roon, ang galit ng Diyos, sabi po roon, simula sa magulang hanggang sa ikaapat na salindahi, ay galit ang Diyos. Parurusahan niya. So ano po ang parusa niya? Ito po yung nangyayari sa atin. Kaya tayo minsan ay nagkakaroon mga tinatawag na parang pagrebelde sa Diyos, pagsuway, dahil po doon sa unang-una na nating sinusuway yung salita ng Diyos na sabi, huwag kayo magkakaroon. Ano po ang nangyayari? Sa huling talata ko po, babasahin ko lang po ang awit 150. At ito po ay isa sa mga tinalakay ni Haring David na pinatutunayan ni Haring David na ang kanyang Diyos ay buhay, hindi patay. Sa awit po 115, sisimulan ko po sa verse 1, sabi po rito,
tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Wala pong iba kay sa Diyos lang. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig na natatanging katapatan. Sa verse 2, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Yun ang mga tanong. Pero po, sabi ni Haring David, ang Diyos namin nasa langit. Wala dito sa lupa. Wala dyan sa dingding. Ano? Sabi niya, ganito yung sabi, ang Diyos namin nasa langit. Naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibig. Kung anong gusto ng kalooban ng Diyos, yun po yung kanyang ginagawa. Kaya nga po, kalooban niyang likain ang mundo, kalooban niyang likain ang lahat ng bagay na nasa mundo at maging tao, kalooban po niya yan. Okay, kasi yun po ang Diyos, buhay. Ito naman po yung value niya, doon po sa mga nagtatanong sa kanya, sabi rito, ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Ginawa daw po sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Kasi napakarami po yan. Ano, ang tinutukoy dito ay yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ginawa ng tao. Ano ho, may maliit, may malaki. Sabi po dito, ginawa sa pilak kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Tao lang daw po ang gumawa. Tutuma at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Nakakapagsalita po ba yung gawa ng tao? Kaya, pag sinabi ba niya punta ka dyan, kailangan ko, sasabihin sa'yo, oh, ito ang gawin mo, nagsasalita ba siya? Hindi po. Pero sabi nila, nagsasalita daw. Nagbibilagro daw, sabi nila, gawa po yan ng demonyo. Ano po, may bibig daw po ay hindi makapag salita. Totoo ka may bibig ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Kompleto po, ano, di ba? Oh. May mata. Pinasadya pa. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Tutunga at may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang marinig kahit munting tinig man. So, kompleto naman po. May mata, may tainga, may ilong, may bibig, may kamay. Pero ang sabi po, may mata din naman. May tainga, di makarinig. Kahit anong sigaw mo dyan, di ka pagkikinggan yan. Halimbawa, ikaw inadapa na, hindi makakilos ang gawin niya. Naalala ko po noon sa amin sa barangay Dumagbang, nagbagyo ng Rosing. Ay yung di siyempre, maliit lang yung parakapilya, ganito lang yun. Kayang gibain ng hangin. Ay nung nagigiba na, nagiba na, yung nakalagay nila doon na ano, ay mababasa. Ang ginawa nitong kalapit bahay, kasi yun ang dibuto nila, tumakbo at ililigtas yung Diyos para sa ulan. Para magdiba. Muntik pa, mapahamak yung tao. Sa loob ko, akala ko ang Diyos ang nagliligtas sa tao. Bakit ang Diyos ang ililigtas mo? Dapat yung sarili mo maligtas. No? Yun ang katotohanan po na tayo po ay nabulat sa ganung sistema. Kasi sabi po rito, ito na po yung sumpa. Ang gumagawa sa kanila pati ng mga nagtitiwala sa lahat sila ay makatulad ng gayong Diyos na ginawa. Kaya minsan po, ang tao bulag din sa katotohanan. Nabibigay sa salita ng Diyos, hindi makalakad sa landasin ng Panginoon. Dahil po, parang kumbaga, doon nagtiwala, nasumpanan. Kaya minsan po, yung iba pong hindi magkaanak, pumupunta rin, nagdarasal pa kaya minsan, nagkaanak lugod sila kung ano ang hitsura nung pinag-anuhan nila, parang nasusunpa pa ano. Kaya sabi dito binanggit kung anong ayos ng Diyos nila, ganun din sila. Ay mayroon isang babaeng matagal na hindi magkaanak, hindi na magkaanak man, kung anong hitsura nung ano ganun din, paano pagkaanak. Kasi nga po, ay parang sumpa.
Okay po. So, ibig po, malinaw na malinaw sa atin, ano, yung ating pagsamba ay dapat sa Espiritu at katotohanan. Yung Exodo 20, basahin po ninyo yan, verse 3 hanggang pong 6, na andun po yung inuutos ng Diyos na wag tayong gagawa. Kasi bakit nga po? Bakit? Sabi ron, tao lang po ang gumawa ayon sa sinabi ni Hari. Imbis na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ang siyang maparangalan, alin po ang napaparangalan ng tao? Yung mga linikha ng Diyos. So, ibig sabihin, pag yung nasa may buhay, lahat ng mga namamatay, dapat po ay hindi natin sinasamba. Kundi sinasamba natin ang Diyos na wala kamatayan. Nawaan po natin? Okay. So, yun po, tatlo lang po, yung susi ng tunay na pagsamba. Una, dapat makilala natin ang kalikasan ng Diyos. Dahil pag hindi po, hindi natin matuntun ang tamang pagsamba kasi kung ano-ano lang ang ating sinasamba. Pangalawa, sambahin siya sa katotohanan. Yung pagsamba po ay hindi doon sa pagluhod ng mga bagay kundi ito po yung buhay natin na ibinigay natin ng banal sa harapan ng Diyos. At yung pangatlo po sa Espiritu. Ibig sabihin, yung mula sa puso mo, yung pagsamba mo sa Diyos. Ang hinahangaan mo walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Yun ang pagsabing pagsamba kasi, malalim po ito. Ang pagsambang ito, ibig sabihin, ito yung laging nasa puso. Kasi yung mga, halimbawa, yung mga taong may mga bisyo, yun ang kanilang pinahalagahan. Yun ang kanilang nasa isip, yun ang kanilang pinupupusan ng panahon. Kasi yun ang Diyos-Diyosan niya sa buhay. Diba, tulad ko noon, nasinggo ako. Sigarilyo. Araw-araw, oras-oras, yun ang nasa isip ko. Yun ang sinusunod ko. Ganon din sana sa Diyos, na dapat ang Diyos ang laman ng ating isip at ang ating puso ay ang Diyos. Walang iba, kundi Diyos lang ang nasa puso.